Hi guys, magandang araw po, no? Sa video na ito guys, i-share ko lang sa inyo guys ang aking karanasan sa pagpunta dito po sa Australia. Ah, ako po ang kaibigan nyo si Jake, no? So kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video ko, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. So, magsimula na tayo guys. No? Ito po ay sarili ko pong experience sa pagpunta ko dito. First time sa Australia. Una-una po, pagpunta ko dito sa Australia, almost 1 day po ang biyahe. From Bacolod, pumunta kami ng Cebu. From Cebu, sumakay rin kami ng eroplano papuntang Singapore. And then from Singapore, pupunta na po ng Melbourne dito sa Australia. Now, ang napansin ko lang po dito paglapag sa Australia, number 1 guys is napakalinis ng lugar. Sa airport po, they have a very strict border patrol or homeland security sa Amerika. Now, bakit po ako pumunta dito sa Australia? Una-una po gusto ko dumalaw sa aking mga relatives dito sa Melbourne, Australia. At saka po, wala pa po akong karanasan sa pagpunta ng Australia. Before po, nakapunta po ako ng Hong Kong at Taiwan. Bali, katatlong country ko na po napuntahan, including sa stopover. 4 pala sa Singapore, no? So, ang first impression ko, ang homeland po, security, ay napaka-strict. Chine-check lahat ang mga documents. Pagpunta ko, may machine sila for validation. Pinasok ko po ang aking passport. Doon po, nagdi-display po siya ng information about sa akin. Pag-scan, nagdi-display ng information. And then, magpaprint po siya ng maliit na slip, parang printed ng iyong pangalan at saka code. Tourist visa po ang in-applyan ko po, kasama ko ang asawa ko. Now, ikalawa po, kumuha rin siya ng picture for verification. Dito po sa Australia, this 2024, wala na pong tatak sa mga passport. Scan nyo lang po, pumapasok ng information sa inyong record sa kanilang system or database. Sinundo po kami, pinick up po kami ng aking sister-in-law, no? So, pagdating dito sa bahay, nakakapagod kasi from Singapore, papunta ng Australia, mga 7 hours po. And 40 minutes ang biyahe. So, sumasakit ang aming mga puwet sa kakaupo, no? Sa aeroplano. At saka marami pa po ang tao. Kinabukasan po, bali ngayon, gising namin, nilipot muna kami ng relative ko, siyempre sa kotse, dito po sa Melbourne, malapit na sa kanila. Na-observe ko guys, napakalinis ng lugar. Wala akong masyadong makitang basura. Trim ang mga tanim, no? At saka maganda po ang temperature. Gusto ko talaga ang temperature kasi malamig. At saka kita ko walang masyadong tao na lumalabas sa kanilang mga bahay. May mga sasakyan at saka very orderly po ang lugar. At saka mga friendly ang tao, mababait. At isa pa guys, no, na observe ko nang kumain kami sa isang coffee shop dito sa Melbourne, napakasarap ng kanilang latte at pagkain. Ang mga tao dito mababait, no? Walang discrimination. Akala ko nga meron, wala talaga. At saka high-tech dito ang mga sasakyan guys, no? Hindi ko po sinasabi na yung mga sasakyan natin dyan sa Pilipinas, mga luma, may mga bago din, pero dito computerized eh. Okay? May waste din sila at saka napakaganda ng mga daan, walang lubak-lubak masyado. Maganda ang mga daan at saka mga direksyon at saka ang lawak ng lugar, no? Malawak na mga lupain, walang taong nakatira. May mga bahay, especially sa rural area, wala masyadong tao, no? Mga bahay. At saka maraming mga cows, baka,
ano pa, mga sheep, akong nakita. May nakita kami isang rabbit, no? Pero mga kangaroo, wala pa guys, no? So, napakaganda po ng experience ko dito, no? Nung first impression ko sa Australia. Ang pagkain masarap, healthy. Hindi masyadong mahilig sa maalat, no? Ng mga pagkain, no? So, ano pa po pumunta kami sa 12 Disciples sa Victoria. Grabe guys, ang mainit siya pero malamig ang hangin. At saka grabe ang buga ng hangin, no? Parang papalay rin ang aming mga cellphone doon. So, ang ganda ng place, no? Yun lang po, no? So, masasabi ko sa Australia guys, no? Hindi naman bias, magandang lugar, no? Kung gusto nyo magtrabaho, mag-migrate dito, I really support, no? Or pinopromote kong pagpunta dito sa Australia. Plano ko rin mag-migrate kung i-allow ng Panginoon, makapaghanap po ako ng trabaho at saka may employer po. Pray natin kasi medyo matanda na rin ako, no? 45 years old. So, yun lang po guys, no? Ang aking karanasan sa pagpunta dito sa Australia. 2 linggo kami dito na titira at saka babalik ng Pilipinas for my work and sa negosyo po. Thank you so much, no, sa inyong pakikinig. Sana po may nabigay po akong some tips, no, or ano bang impression sa Australia, no. So, maraming salamat guys. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Kita-kita po tayo. Ito po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam.